Hello mga kababayan. Natapos na po yung last witness nila doon sa death threat mga kababayan. Pero para bang ang ayon mismo sa lead counsel ng prosecution ay sapat na daw po di umano ang kanilang mga witness. Pero kung papasilin niyo po, babalikan mo, lahat ng witness nila ay may mga butas, mga kababayan. Nandyan yung walang perma ang mga kinukuhanan ng salaysay, walang notaryo, yung mga kinukuha ng affidavit, walang perma ng witness, puro tagpi-tagpi nandun po. Siguro, kaya lang, pinapalabas ito ni Luistro na para bang sa last interpellation niya ay para niyang gusto niya mag-conclude na parang gusto niya na agad husgahan si Bibi Sara. Pakinggan lang po natin ito. Kaya kung paano pa siya suplakin ng depensa at ni Chis Escudero. Chair would like to call on the lead prosecutor again. Thank you for the sequence. Thank you, Yes, Your Honor. what is the pleasure of the lead prosecutor? Shall you conduct redirect? Your Honor, the prosecution believes that we have sufficiently established that the threat to the President constitutes Objection, Your Honor. threat to the national Again, Your security. Honor, inconsistent. Counsel, you are once again reminded to kindly avoid Yes, Your Honor. conclusions of law. The question was simple, so I guess you will not conduct any further redirect. Nonetheless, Your Honor, there are some manifestations that I would like to make. As long as these are not conclusions of fact and law, counsel, as Yes, you have Your been Honor. reminded and guided accordingly. You may proceed. It is the position, Your Honor, of the prosecution that we have established already. Objection, Your Honor. Again, this is conclusion of fact and law, Your Honor. Counsel, Ganito katigas ang mukha nito kasi ang gusto kasi nito mga kababayan ang makuha yung ano ng taong bayan. Ang taong bayan lang naman po talaga ang ano nila rito, na ipakita nila na nakuha na daw nila ang tamang witness at kaso ay BP Sara. Hindi naman siya judge ang magdidesisyon dyan. Pero para bang ano niya sa taong bayan na ano na namin, sapat na yung ano namin at kayang-kaya ng husgahan si BP Sara dito sa kasong ito, mga kababayan. Hindi dapat ganon. Mag-interpolate ka lang, pero wag kang magdidesisyon na para bang kayo na ang nanalo, mga kababayan. Kaya nga po object ng depensa. Kasi hindi pa naman tapos eh. Tandaan po natin, pwede pang magharap ng witness ang depensa dyan. Wala pa po silang hinaharap na depensa dyan ng kanilang witness. Bali, ang pinag-usapan pa lang dito, ang prosecution. Pero yung witness ng depensa, wala pa. Ibig sabihin, hindi pa tapos ito, mga kababayan. Kasi ang kasunduan dito, unahin muna lahat ng witness ng prosecution bago ang depensa ng witness. Kaya nga po, para bang hinuhusga na agad ni Luistro, ganito katigas ang kulangot nito sa ilong, mga kababayan. Ilang beses nang sinabihan, tuloy-tuloy pa rin sa kanyang kakulangutan, mga kababayan. Tuloy lang natin si Luistro, mga kababayan. Matigas ang mukha nito eh. The counsel for respondent is correct. I will give the same limitation to whatever manifestations he will make in this regard. Again, let me do it for you. I guess you're not conducting any redirect anymore because you're I have another satisfied manifestation, Your Honor. and you're contented with the with the testimony given by the witness you presented. What is your second manifestation? Nais ko Prosecutor? lamang pong liwanagin, Your Honor, kaugnay ng affidavit ni Arturo Las Cañas. Ito po ay ipresenta ng prosecution bilang bahagi ng testimonya ng witness, kagaya na po ng sinabi ng presiding officer ng 3 ulit, pinayagang ipresenta ang affidavit ni Las Cañas bilang bahagi ng testimonya at bilang bahagi ng naging investigation.
ng Special Task Force ng National Bureau of Investigation. It was never claimed by the prosecution that this affidavit is notarized. Kailanman po ay hindi sinabi ng prosecution na notarized ang dokumentong ito. Ito po'y iprinisenta bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi din ng investigation ng NBI. To conclude, Your Honor. Short rejoinder on that, Your Honor. The lead prosecutor is not yet finished. To conclude, Your Honor, the prosecution finds it unnecessary. Objection, Your Honor. Same ground. Allow the lead prosecutor to finish. The prosecution finds it unnecessary to conduct redirect examination. Thank you, counsel. Duly noted. Just Do you a still short- want a rejoinder? Just a counsel, short for- rejoinder on the Las Cañas Yes, issue. counsel. Again, Your Honor, according to the rules, an affidavit must be testified to and identified by the person or the author of that affidavit. And in this case, such was not done. So, and an additional manifestation, Your Honor, that considering that it is unsigned and unnotarized, the law considers it as a mere scrap of paper. That's just a manifestation. And Then let instead of letting this be an ongoing argument between both counsels, let the chair state. Your for Honor, the- may I just correct the manifestation No of the need, defense? counsel. Let the chair state for the fourth time. Kasi nga po, mga kababayan, hindi nga dapat tinatanggap yung testimonya na yon, mga kababayan. In fact, hindi po si Las Cañas ang nagsasalaysay doon. Ito ay binitbit lang ng prosecution at pinabasa kay Matibag. Hindi lang notaryo, walang perma, at photocopy pa, mga kababayan. Kahit saan mong korte gawin ito, hindi po tatanggapin ito, mga kababayan. Ang nakakalungkot lang, pinayagan ng presiding justice na si Escudero. Napakinggan ito. Pero kung tutusin po, basura po ito, mga kababayan. Kasi wala naman po sa harap ni Matibag na nagsalaysay si Las Cañas at itong si Las Cañas na ito, 3 beses na nagpalit ng affidavit. Paano tayo maniniwala sa salaysay nito? At itong dokumentong ito, yun ang dinala nila sa ICC. Diba po? Pero, alam ko, kikisunin pa rin yan doon sa ICC ng abogado ni PRRD. Kasi, sigurado may hawak yan sila ng dokumento na investigasyon dyan sa Senado. Diba po, mga kababayan? Nakakalungkot lang po na para bang ginagamit na ni Luistro na para bang hinusgahan na agad niya si BP Sara dito. Kaya nga po, harang ng harang ang kagalang-galang na depensa ni BP Sara. Mga kababayan. Diba po? Nakakalungkot. Ituloy lang natin si Chis Escudero kung ano yung ano niya. The affidavit of Las Cañas was not offered as an authentic document executed by the affiant, only that it was part of the documents used by Director Matibag in his open source investigation, as also clarified for the 5th time, if I will count it, by Senator Judge Lacson, that it was only part of the investigation of the NBI through what is called an open source investigation. Again, to reiterate, not as proof that of its authenticity and the truth of the contents contained in the affidavit or document purporting to be executed by Las Cañas. And Let that it is signed, Your Honor. let that be the end of it, counsels, if you may. And we can Diba po, mga kabayan? Tama yung sinasabi ni Chis Escudero. Na hindi talaga dapat tanggapin ito. Kung kinuha ng NBI, open source, pero hindi po yan ebidensya dyan, mga kababayan. Dahil ginamit lang nila yan dyan kasi sa pinagbabatayan nila na pag-iimbestiga. Pero hindi yan ginamit para with ano dyan, yung para bang testify ni Las Cañas. Kasi wala pong notaryo. Basura po yan. Pinalabas lang nila, lang dapat, hindi talaga dapat pinayagan ni presiding, officer na si Escudero. Kasi nga po, wala yung tao niya na sumulat, wala rin tawag nito, yung notaryo, ibig sabihin, basura yan, mga kababayan.
Yun po ang nakakalungkot na katotohanan. Na sana ito ay paniwalaan naman ng ating kagalang-galang na mga taong bayan, mga kababayan. Kasi wag po tayong maniwala kagad kasi alam naman po natin si Las Cañas 3 beses na po nagpalit ng affidavit yan. Diba po, mga kababayan? Kaya nga po, panay ang ano ng prosecution. O, hanggang dito na lang po. Palambing po ng like, share, and subscribe. God save the Philippines.